So mga tol, sa post po ni Pinoy Boxing Prodigy, ibinahagi umano sa kanya ni top contender super bantamweight Karamis Martin na muli umano itong nag-alok ng labang kay former world champion Milan Milindo para ituloy ang naudlit na laban nila. Taong 2023 kasi mga tol, inalok na ni Karamis Martin si Milan Milindo na maglaban sila, pero tinanggihan umano ni Milindo si Martin. At ngayon, muling inalok na naman ni Martin si Milindo para maglaban sila sa buwan ng April, pero sa kasamaang palad, tinanggihan po ni Milindo si Martin. Kaya ang tanong po sa post na yan, umayaw daw ba ulit itong si Milindo kay Martin? So ano sa tingin nyo mga tol? Umayaw nga ba itong si Milindo kay Martin? O may dahilan itong si Milindo kung bakit ayaw niya labanan si Martin? Samantala, ibinahagi naman po ni former 4 Division World Champion Donnie Asniete sa FB niya na nag-sparring sila ni Milan Milindo. Matindi nga po ang naging palitan ng suntok ng dalawa. Makikita yung mga matinding atake ni Nietes kay Milindo. Ang gaganda ng mga kombinasyon, pero magaling din po sa depensa si Milindo. Matatandaan na naka-sparring na din po ni Milindo si Casimero. Binigyan pa nga po ng partida ni Milindo si Casimero, hindi ito nagsuot ng headgear. Sa kabilang banda naman mga tol, 2 araw na nga lang po, magaganap na ang matinding bakbakan sa pagitan ni Shakur Stevenson at Teofimo Lopez na magaganap sa Madison Square Garden Theater, New York. Kung noong nakaraan, ibinalita po natin na pumabor po itong si Rolly Romero kay Teofimo Lopez. Sinabi ni Romero na mas dihamak umano na mas malayo ang resume ni Lopez dito kay Shakur at hindi mo daw kayang in-knockout si Lopez, at naniniwala din si Romero na matindi daw ang training ngayon ni Lopez. Nakapokus daw ito sa labang kay Shakur. So kung pumapabor po itong si Romero kay Lopez, para naman po kay Jaron Ennis at Keishon Davis, pabor naman po sila na mananalo si Shakur Stevenson kay Lopez. Wika nga po ni Jaron Ennis mga tol, ikukuk daw ni Shakur itong si Lopez sa linggo. Hindi daw siya nagsisinungaling. Sa tingin niya, ikukuk daw ni Shakur si Lopez. 9-3 pa nga po ang ibinigay niyang score. Ibig sabihin, 9 na rounds ang maipapanalo ni Shakur, habang 3 rounds lang ang maipapanalo ni Lopez. Kumbaga mga tol, dominante pala ang gagawin ni Shakur kay Lopez. Habang si Keishon Davis naman mga tol na kaibigan at kasama sa camp ni Shakur Stevenson, at kasama din po nalalaban sa undercard ni Shakur. Sinabing mataas daw ang posibilidad na mapapahinto daw ni Shakur si Lopez. Nakikita daw kasi ni Davis kung paano magdomina si Shakur sa training camp. So para sa inyo mga tol, si Shakur Stevenson nga ba ang mananalo o si Lopez na ang unang tatalo dito kay Shakur Stevenson? Sa iba pang balita mga tol, matapos pong makalaban ni Mario Barrios si Manny Pacquiao noong nakaraang taon na nauwi yung laban nila sa tabla, naniniwala si Barrios na maaaring competitive fighter pa rin daw si Manny Pacquiao kina Devin Haney, Ryan Garcia at Rolly Romero. Pero anya, yung father time, nakakaapekto daw yan sa lahat ng boxer. Hindi daw niya alam kung kailan magde-decide si Manny Pacquiao na magretiro. Pero sa ngayon, maingay pa rin daw ang pangalan ni Manny Pacquiao. Sa ngayon mga tol, ang lumalabas na pwedeng makalaban ni Manny Pacquiao ay si Rolly Romero at Devin Haney. Ang problema lang kay Romero, sinusulot ng promoter na si Eddie Hearn si Romero kay Manny Pacquiao. Nakikipagnegosasyon po itong si Eddie Hearn sa kampo ni Romero para ipalaban ni Eddie Hearn yung bata niyang si Conor Ben kay Romero.